morning, magandang umaga sa ating lahat. Gusto ko lang talakayin yung mga nagtatanong na hindi natin nasagot ng kumplito. Ngayon, uunahin ko muna yung paano ba tumaas at nagmahal yung kuryente natin sa buong bansa. Ito po, dapat malaman ng taong bayan at taong bayan din makikialam rito. Dahil yung Energy Regulatory Board natin mukhang hindi na yata ito nagtatrabaho. Kasi silipin natin yung planta ng PNOC. Yung planta, pagkatapos niyan ay ipapasa sa NPC, papunta ngayon doon sa NGCP, at pangatlo yung isang agency na maintenance nila bago pa yung LICO sa Leyte. Kung dito naman papunta sa NCR, yung energy natin, yung pinanggalingan ng ating kuryente, ayan po ay galing lang po yan sa system ng mga volcanic natin dito at sa katubig. Wala pong crudo na ginagastos dyan. Yan pong plantang yan ay lahat po yan gumagana at hindi po kailangan ang nuclear power buhayin kung hindi natin pag-aaralan ng gusto. Ang nuclear power, pag yan ay binuhay natin, marami po yang dapat pag-aralan kasi yung radiation dyan na idudulot ay medyo pahirapan po yan. Kung bubuksan man natin, dapat tingnan muna natin itong planta natin na nag-susupply ng kuryente natin at mayroon pa tayong alternative. Ilang hektarya yan ngayon na solar power. Yung po wala po riyang krudong ginagamit. At nagtataka ka, bakit ang daming charging? Pag dito tayo sa Metro Manila, sa NCR, mula pa rin yan sa PNOC, papunta sa NPC, papunta sa NGCP, papunta sa MISCOR, bago mag-Meralco. Ilan pong agency ang pinagpasapasahan? Kaya hindi man natin ikapagtataka kung bakit ganun kataas ang kuryente. At yun din ang isa na bakit yung mga investor natin ay tila mukhang wala ng gana. At yung mga company natin dito, yung mga nagtatayo ng negosyo, isa rin yung dahilan kung bakit matamlay. Dahil sa mahal ng kuryente natin. Ang haba ng proseso, paikot-ikot, ang suma total, ganun pa rin. Taong bayan ang pinapahirapan. Mayroon pang system loss, itsa-charge dito sa taong bayan, na hindi naman po yan kasalanan ng mga tao kung may system loss. Pero ako, duda ako dyan. Nasa tingin ko, wala pong system loss na nangyayari kasi sa pagsasaliksik ko, sa pag-ikot-ikot ko, lahat po ay mayroong pinatawag na mother meter. Doon po sa mother meter, i-report po sa lahat ng mga kolektor, lahat ng nagre-reading sa ating mga kontador. At doon po yan nila himay-himayin. At bakit napakalaki ng mga charging kung ano-anong charging na ginagawa? Na dapat yan ay busisiin ng todo doon sa taga-Energy Regulatory Board natin. Ano po bang nangyari? Napaka bagal naman siguro. At mananawagan tayo doon sa nakaupo sa ating agency na dapat siyang mga ngasiwa niyan. Yung energy regulatory natin, kumilos naman kayo.
mahiya naman kayo sa taong bayan na yan pong nagpapasweldo sa inyo. At abangan ninyo, marami pa tayong hihimay-himayin dyan. Papunta tayo sa agrikultura, himay-himayin natin yan para maintindihan sa taong bayan. Para makikita ng mga tao na nandoon sa mga malalayo dahil marami pong hindi naiintindihan. At ang dami pong nagpapaliwanag, ang dami pong nagdadala na kailangan daw ang magsasaka ay tulungan. At marami rin pong nagsasabi kailangan itaas ang minimum wage at ibaba ang presyo ng bilihin sa ano pong pamamaraan. Abangan po ninyo yan. Dahil itakil ko sa inyo lahat yan, sunod-sunod, para maintindihan ng taong bayan. Hindi tayo dito nagmamagaling kung hindi kailangan natin isa-isahin. Dahil nakakaawa na po yung mga tao. Maawa kayo sa mga tao na kung saan sila ang nagpapasweldo sa inyo. Hindi po tayo ang amo o hindi tayong ang taong bayan. Napakasakit po isipin na sa ngayon, ang dami natin na pinagdaanan, ang dami daw ayuda. Bakit hindi natin tugunan, titingnan na dapat sana doon tayo sa pinakamagandang proseso. Hindi tayo against sa ayuda, basta yung ayuda ay nasa tamang proseso. Pero bakit hindi natin gawin yung makakatipid ang bansa natin? Kung sobra naman pala ang kinikita ng bansa natin, dahil mayroon akong nakita na parang 2 trilyon mahigit na inabot daw ng buwis natin ngayon. 2 trilyon ba o ilang trilyon yon? Hindi ko lang nabasa ng gusto. Ay, mayroon lang din po akong itatanong sa taga-BIR. Bakit hindi ninyo yan ipakita sa taong bayan? Kumusta na po yung istitax na 2 o 3 billion? Nasingil na po. Nasingil na po kaya? Kasi malaki pong tulong yun sa mga mahihirap kung yun po ay nasingil na natin. At doon naman, sa iba pang usapin, baka naman pwede kumilos ang gobyerno. Dahil doon sa Mindanao, may nakikita ako sa YouTube na mayroon ng nalipasan yata ng gutom. Bakit hindi nila aksyonan? Paki-aksyon naman yung mga akala ko ba yung fake news, ayaw natin nung fake news. Ang dami ngayon nagsasalita doon sa social media na sila daw yung signatory, makakatulong sila. Mayroon diyang sige ang pangalandakan. Bakit hindi kaya aksyonan ng gobyerno yan at hulihin niyang lahat para makita natin kung sila ba talaga ang makakatulong? Kasi kung sila nga ang makakatulong, mas lalong maganda. Laging pinag-uusapan niyang ipralo, kaya tuloy nagkakagulo. Baka naman pwede kumilos. May hamon tayo sa gobyerno dyan. Lahat ng napakilala na sinasabi nilang sila yung signatory, kasama ng presidente natin, dapat umaksyon sila kasi ayaw natin yung fake news, di ba? Napapanood ko kasi, ang daming mapapanood mo ngayon sa TikTok, nandyan sa YouTube, tapos walang aksyon ang gobyerno, walang aksyon ang Congress. Ito ngayon ang pagkakataon ninyo. Dahil kung ano-ano yung mga pinagtuunan nyo ng pansin dito kaya, kasi para natin matulungan ang bansa na tagilid na masyado, wala naman kaya tayong pirang nakukuha. At baka naman
pwede rin yung ilantad sa taong bayan. Magkano ba ang kinita noong 25 tons na ginto na mukhang natahimik tayo at walang paliwanag kung yung ibininta nating gold reserve, saan ba po yun napupunta? Bilang pong isang mamamayang Pilipino, bilang po isang taxpayer, baka naman pwede nating malaman. Kasi pagdating ng panahon, malalaman din natin yan. Kaya kung itong inyong lingkod papalarin, isa po akong maghahanap yan. Bakit? Pira rin natin yun. At ang laki ng utang na natin sa World Bank. Saan ba napunta yan? At wala tayong alam. Puro natin i-divert, nandyan yung impeachment, nandyan yung AKAP, kung ano-ano yung mga pinapakita natin sa taong bayan. Baka naman pwede, para naman ako maging masaya rin na matutulungan yung mga mahihirap sa atin. Abangan ninyo sa susunod, mayroon pa akong mahaba pang talakayin, medyo mahaba na yung napaliwanag ko sa inyo. Abangan ninyo ang pagtatalakay ko sa agrikultura, kung paano natin pababain ang presyo ng pagkain, isa-isahin kong lahat yan, kasi para maintindihan ng taong bayan kung ano ba talaga itong programa natin. Ano ba talaga ang ibig sabihin noong Integrated Land Development of all barangays in the Philippines to upgrade agriculture, forestry, fisheries, and productivity. Yun po, wala tayong binabasa dahil yun po ay kinasanayan natin na mula nung bata pa tayo. Yan na po yung pinagisngan natin at turuan natin na ibalik ang tanaw natin sa mga nakaraan. Kasi tingnan natin yung Vietnam, tingnan natin yung Singapore, maunlad po sila ang magsasaka. Pero dito sa atin, pag sinabing magsasaka, it's a puwera. Pero doon sa kanila, pag sinabing magsasaka, bilyonaryo yan. Marami pong salamat at magandang umaga sa atin.